Hindi ka dapat magpakasal sa isang lalaking galing sa Pilipinas, lalo na't dukha. Ang salitang iyon ng pamilya ay tumarak sa dibdib ng babaeng taga-Iceland. Ang pinili ng kanyang ate Ana ay isang tahimik na probinsiya sa Pilipinas, isang bansang madalas tawagin sa balita na may ekonomiyang humihinto sa pag-unlad. Ang Pilipinas na nakikita niya sa telebisyon ay puno ng masisikip na kalye, traffic na walang katapusan, ang pagdurusa ng nakalipas na dekada ng kahirapan at mga balita tungkol sa paghihirap. Mayroon nga ba talagang kaligayahan doon? Hindi ang Pilipinas ang inakala mong bansa, ang mahinahong salita ng kanyang ate Ana. Upang patunayan ang katotohanan sa likod ng mga salitang ito, naglakbay si Emiri patungong Pilipinas. Ngunit ang naghihintay sa kanya roon ay isang tanawin at mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Sa pagtatapos ng kwentong ito, mauunawaan mo ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Huwag palampasin ang bawat detalye. Sa Reykjavik, ang kabisera ng Iceland, isang maliit na bansa na may populasyong 370,000 lamang. Si Emiri ay naninirahan kasama ang kanyang mga magulang sa isang bahay na yari sa kahoy. Sa edad na 26, nagtatrabaho siya bilang isang accountant, abala sa pagharap sa mga numero araw-araw. Sa bansang ito na may matibay na bigkis ng pamilya, ang mga tao ay nabubuhay ng malapit sa isa't isa, sapat na para magkakilala ng lubusan. Isang gabi ng taglamig, nagtipon ng pamilya sa paligid ng mesa sa sala. Ang apoy sa fireplace ay nagliliyab at ang silid ay napuno ng amoy ng mainit na kape. Si Ate Ana, na matagal nang naglalakbay sa iba't ibang bansa, ay umuwi sa Iceland matapos ang mahabang panahon. Tinitigan ni Emiri ang mukha ng kanyang ate habang yakap-yakap niya ang tasa ng kape. May mahalaga akong sasabihin. Ang boses ni Ana ay mahinahon, ngunit may bigat itong dala na parang isang matibay na desisyon. Itinigil ni Margareta, ang ina, ang kanyang pagniniting, at inangat ni Raffen, ang ama, ang kanyang muka, mula sa pahayagan. Ang puso ni Emiri ay bahagyang bumilis ang tibok. Magpapakasal ako sa isang Pilipino. Maninirahan kami sa San Fernando, La Union. Ang mga salitang iyon ay humiwas sa katahimikan. Ang silid ay binalot ng matinding katahimikan. Ang kamay ng kanyang ina ay bahagyang nanginginig at ang tasa na hawak niya ay nagdulot ng isang maliit na kalansing. Dahan-dahang lumalim ang kunot sa noo ng kanyang ama. Napahinga ng malalim si Emiri. Pilipinas. Ang pangalan ng bansang iyon ay nauugnay sa iba't ibang imahe sa isip ni Emiri. Mga commuter na siksikan sa jeep. Ang tinatawag na dekada ng economic instability o paghina ng ekonomiya. Buhay na nakakulong sa masisikip na apartment. Isang bansang nawawalan ng kinang. Ang ganitong impresyon ay umikot sa kanyang isipan. Kung sa Maynila o Cebu pa, siguro maiintindihan ko pa. Ang boses ng kanyang ina ay nanginginig. Sa boses na iyon, may halo ng paninisi at isang pakiusap na bumabalabal. Pero sa probinsiya, magiging masaya ka ba sa ganoong lugar? Ipinagpatuloy ng kanyang ama sa mababang tono. Narinig ko na hindi na umaangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Maraming nawawalan ng trabaho at mahirap ang pamumuhay. May kinabukasan ba roon, Ana? Si Emiri, sa kanyang puso, ay may parehong tanong. Ang kanyang ate ay naglakbay sa buong mundo at nakakita ng iba't ibang bansa. Bakit? Sa lahat ng bansa, pinili niya ang isang bansang may paghina ng ekonomiya. At bukod pa rito, isang probinsiya at hindi ang kabisera? Nagpakita si Ana ng isang mahinahong ngiti at tiningnan ang mukha ng bawat miyembro ng pamilya. Pagkatapos, mahinahon siyang nagsalita. Hindi ang Pilipinas ang inakala ninyong bansa. Kung pupunta kayo, malalaman ninyo. Ang maikling salitang iyon ay tumarak sa puso ni Emiri, tulad ng isang maliit na tinik. Totoo ba iyon? O nagpapakatapang lamang ang kanyang ate para itago ang kanyang pangamba? Hindi makapagdesisyon si Emiri. Nang gabing iyon, nakatingin sa kisame habang nakahiga sa kama, iba't ibang isip ang pumasok sa ulo ni Emiri. Tama ba ang pinili ng kanyang ate? O mali? Kung naghihirap ang kanyang ate, sino ang tutulong sa kanya? Kinabukasan, sa hapagkainan, si Emiri ay nagsalita ng may tinig na hindi niya inaasahan. Ako ang pupunta. Angela. Ang tatlong pares ng mata ay sabay-sabay na tumingin kay Emiri. Titingnan ko ng sarili kong mga mata ang buhay ni ate. Kung nagkamali siya, pauuwiin ko siya. Tumango ang kanyang ina na tila gumaan ang pakiramdam. Sabi ng kanyang ama, tingnan mo ng mabuti ang lahat. Ngumiti si Ana ng may pagmamahal, ngunit may matibay na paniniwala sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang linggo,
Nakasakay si Emery sa eroplano patungong Pilipinas. Habang nakatingin sa karagatan ng mga ulap mula sa bintana, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip, mahirap na bansa ang Pilipinas. Mas mahirap ang pamumuhay sa probinsiya. Dapat kong kumbinsihin si ate na umuwi sa Iceland. Ngunit ang paniniwalang iyon ay unti-unting nagsimulang mag-alinlangan mula sa sandaling lumapag siya sa airport. Nang pumasok si Emily sa lobby ng Clark International Airport, napahinto siya. Ang sahig ay pinakintab na parang salamin. Mula sa glass window na umaabot sa kisame, bumaba ang malambot na liwanag at ang buong espasyo ay binalot ng kalinawan. Tahimik na naglalakad ang mga tao, walang anumang gulo. Malinis din ang airport ng Iceland. Ngunit ang naramdaman niya rito ay hindi lamang simpleng kalinisan. Parang ang mismong hangin ay malinis, isang ilusyon na tila nararamdaman niya. Pagkatapos ng immigration, naglakad siya patungo sa baggage claim area. Habang naglalakad, nakita niya ang isang dayuhang turista na natumba ang isang malaking maleta. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Automatikong huminto si Emiri. Sa sumunod na sandali, isang Pilipinong lalaki na nakatayo malapit sa kanya ang agad na tumakbo. Ang lalaki na nakasuot ang pang-opisina ay tahimik na itinayo ang maleta at bahagyang yumukod sa turista. Pagkatapos, umalis siya ng tahimik na parang walang nangyari. Ang turista ay nagulat at nagsabi ng, "Salamat po." Ngunit ang likod ng lalaki ay nawala na sa gitna ng maraming tao. Napahinga ng malalim si Emery. Marami ring mababait na tao sa Iceland. Kung may nahihirapan, may tutulong. Ngunit ang nakita niya rito ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng salitang kabaitan. Walang pag-aalinlangan, gumalaw ang katawan, walang labis na salita o inaasahang kapalit. Ito ay parang paghinga. Natural na tumutulong ang isang tao sa kapwa. Ito ba ang normal sa bansang ito? Habang nagbubulungan sa kanyang puso, kinuha ni Emery ang kanyang bagahe at nagtungo sa terminal ng mga bus, van, patungong La Union. Isang maliit na pag-aalinlangan ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Hindi ito masamang pakiramdam, kundi higit na malapit sa pagtataka. Nang tumayo siya sa bus station ng express van, muli siyang nagulat. Tahimik na nakatayo ang mga bagong sasakyan. Narinig niya na ang Pilipinas ay may mga bagong kalsada. Ngunit nang makita niya ang mga moderno at malinis na sasakyan, labis siyang namangha sa kalinisan nito. Nang pumasok siya sa loob, abala ang mga attendants sa paglilinis. Ngunit ang kanilang galaw ay hindi nagmamadali. Bawat galaw ay tumpak at walang aksaya. Pagpunas ng upuan, paghawi ng kalat, pagwalis ng sahig. Sa loob ng ilang minuto, ang loob ng sasakyan ay naging perpektong maayos. Nang umupo siya, namangha siya sa ginhawa. Malawak na espasyo, makinis na pag-aayos ng upuan, at maraming lugar para sa paa. Ito ba ang sasakyan para sa paglalakbay sa loob ng bansa? Sa pag-andar ng van, naramdaman ni Emery ang pagbilis, ngunit halos walang kalog. Nagsimulang dumaloy ang tanawin sa labas ng bintana at pagkatapos ay mabilis na lumipas. Sa labas ng bintana, kumalat ang maayos na palayan rice fields, mga bahay na inalagaan ng maayos at mga bundok sa malayo. Ang tanawin ay kabaligtaran ng inaasahan niyang sariwang probinsiya. Sa halip, mayroong kagandahan na maingat na inalagaan. Iba ito sa Pilipinas na inakala ko. Ang isip na iyon ay dahan-dahang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Ngunit mas gusto pa rin ni Emery na paniwalaan ang kanyang unang impresyon. Siguro, maganda lang dahil malapit pa sa Maynila. Pagdating sa La Union, makikita ko ang katotohanan. Iyan ang sinabi niya sa sarili. Ang van ay nagpatuloy sa paglalakbay pahilaga, dumaan sa maraming bayan. Sa loob, tahimik ang mga pasahero. May nagbabasa, may natutulog, may tumitingin sa smartphone. Walang nag-iingay o nagsasalita ng malakas. Walang nakitang gumagamit ng telepono. Di nagtagal, may announcement sa loob ng van. Malapit na po tayo sa San Fernando, La Union. San Fernando? Ang boses ay malambot at magalang, na parang may init na nakikipag-usap sa bawat isa. Nang bumaba siya sa terminal ng La Union, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin. Ngunit ang lamig ay hindi katulad ng matinding lamig sa Iceland, kundi isang mas maamo na lamig. Paglabas niya ng gate, naghihintay na ang kanyang ate Ana at ang asawa nitong si Carlo. Si Carlo ay mukhang nasa unang bahagi ng 30. Isang lalaking may mahinahong mukha. Nang makita si Emery, yumukod siya ng malalim. Maligayang pagdating po. Kayo po si Emery. Ang kapatid ni Ana, hindi po ba? Ako si Carlo. Maring Ana.
Sa magalang na pagbati na iyon, bahagyang nahiya si Emery. Ang lalaki ay mukhang simpleng Pilipino, ngunit may katapatan na umaagos mula sa kanya na parang tinatanggap ang isang mahalagang bisita. Ako po ang dapat magpasalamat sa pag-aalaga ninyo sa ate ko. Sumagot si Emily sa Ingles dahil hindi niya alam ang Tagalog. Ngumiti ng may pagmamahal si Carlo at sinubukang kunin ang bagahe ni Emery. Wag na po, ako na po. Nang tumanggi si Emily, tumango lang si Carlo, hindi pinilit. Sa paraan ng paghawak niya sa distansya, may naramdaman siyang konsiderasyon. Habang naglalakad patungo sa parking lot, tumitingin si Emily sa paligid. Ang paligid ng terminal ay mas maunlad at maayos kaysa sa inakala niya. Malalaking gusali, maayos na kalsada at mga taong naglalakad. Kahit sabihin pang probinsiya ito, hindi siya makapaniwala. Ang kotse ni Carlo ay bago at maingat na inalagaan. Malinis ang loob at may bahagyang mabangong amoy. Nang umandar ang kotse, nakatitig si Emery sa labas ng bintana. Malawak na kalsada, mga kotse na maayos na humihinto sa traffic light at malalaking shopping mall. Walang bakas ng kahirapan. Sa halip, isang tanawin na mas maunlad kaysa sa inakala niya ang kumalat. Madalas po kaming inuulan dito sa La Union, mahinahong sabi ni Carlo. Kailangan naming maghawa ng kalsada, pero bahagi na yun ng pamumuhay. Sa salitang iyon, walang reklamo o paghihinagpis. Tahimik lang siyang nagpapahayag ng katotohanan. Bahagyang nagulat si Emery. Kapag nagkukuwento ng paghihirap, hindi ba dapat mas may damdamin ng mga tao? Di nagtagal, pumasok ang kotse sa isang residential area at huminto sa harap ng isang bahay. Nandito na tayo, sabi ni Ana, lumingon at ngumiti. Bumaba si Emery ng kotse at tiningnan ang bahay sa harap niya. Pagkatapos, nawalan siya ng salita. Isang matibay na bahay na may matataas na bubong na tisa, mapuputing pader, maingat na inalagaan na halaman garden, at sa parking space, nakaparada ang kotse na sinasakyan nila at isa pang bagong sasakyan. Ang bahay ay mas malawak kaysa sa inaakala niya. Isang marangal na 2 palapag na gusali. Ito ang bahay ni ate? Ang mga salita ay lumabas sa kanyang labi nang hindi niya namamalayan. Ang imahinasyon na naghihirap ang kanyang ate sa isang probinsiya ng isang mahirap na bansa ay gumuho sa harap ng katotohanan. Nang buksan ang pintuan ng main entrance, isang mabangong amoy ng kahoy ang dahan-dahang sumalubong sa kanyang ilong. Alam niya ang kultura ng paghubad ng sapatos. Ngunit nang maranasan niya ito, muli siyang namangha sa kalinisan. Ang sala at dining area ay maingat na nililinis. Siguro pagod ka. Magkape muna tayo, sabi ni Ana at inakay si Emily sa sala. Mula sa bintana, tanaw ang hardin at isang maliit na puno ang humahaplos sa hangin. Nang umupo siya sa sofa, ang lambot nito ay tila sumisipsip sa pagod ng buong araw. Nagdala si Carlo ng kutsara at tasa. Ang amoy ng mainit na kape ay umuusok. Hindi ko alam kung babagay sa panlasa mo, sabi niya, inabot ang tasa. Nang tanggapin ni Emery ang tasa ng kape, gamit ang 2 kamay, naramdaman niya ang init nito sa kanyang palad. Nang humigop siya, kumalat ang masarap na asim at tamis ng kapeng barako sa kanyang bibig. Sa Iceland, tsaa at kape ang pangunahing inumin. Ang masela na lasa na ito ay isang bagong karanasan. Masarap, sagot ni Emily. Ngumiti si Carlo nang may kagalakan. May halong ginhawa ang ngiti niya. Nag-aalala kaya siya kung magugustuhan ito ni Emery? Ang maliit na pag-aalalang iyon ay nagsimulang gumalaw sa puso ni Emery. Nang gabing iyon, ang kwarto ng bisita na ipinakita ni Ana ay isang malinis at payapa na espasyo. Ang silid ay may makinis na tiles at malamig sa pakiramdam na may malambot na mattress na inihanda. May maliit na bulaklak na nakalagay sa tabi ng unan. Magpahinga ka ng mabuti, sabi ng kanyang ate. Habang tumatango sa salita ng kanyang ate, tiningnan ni Emily ang higaan. May pangamba siya kung makakatulog siya rito. Ngunit nang humiga siya, namangha siya sa ginhawa. Isang pakiramdam na parang niyayakap ng lambot at ang tamang tigas ay sumuporta sa kanyang likod, nagbigay ng kakaibang kapayapaan. Ngunit bago siya makatulog, iba't ibang tanong ang pumasok sa ulo ni Emery. Ang lawak ng bahay, ang kalinisan, ang magalang na pag-uugali ni Carlo, lahat ay malayo sa inakala niyang mahirap na pamumuhay sa probinsiya ng isang bansang nahihirapan sa ekonomiya. Kinabukasan, nagising si Emily ng maaga dahil sa masarap na amoy mula sa dining area. Tiningnan niya ang orasan, 7:00 na ng umaga. Naghilamos si Emily, nagbihis at bumaba.
Napahinto siya sa harap ng hapagkainan dahil sa yaman ng almusal na nakahanda. Sinangag, fried rice, na bagong luto, longganisa, o tapa, mainit na lugaw, at iba't ibang maliliit na putahe, adobo, ensalada, at itlog na maingat na inayos sa mga plato. Ang lahat ay nakahanda ng maganda na parang isang sining. Ang dami namang pagkain para sa almusal. Ang boses ni Emery ay nanginginig sa pagtataka. Ang almusal sa Iceland ay sapat na ang tinapay, yogurt, at kaunting cheese. Iyon ang inakala niyang normal. Ngunit ang hapagkainang ito ay mayaman na lampas sa isang simpleng almusal. Mahalaga ang almusal sa Pilipinas. Paliwanag ni Carlo nang nakangiti. Iyan ang simula ng araw, kaya kumain ng maayos. Matagal na itong kaugalian. Umupo si Emery at kinuha ang kutsara at tinidor. Kinuha niya ang longganisa. Tamang-tama ang alat at malambot ang karne. Humigop siya ng lugaw. At ang masarap na lasa ay kumalat sa kanyang katawan. Itong lugaw na ito, sabi ni Ana nang may kagalakan. Gawa ito ng mga kapitbahay namin. Taon-taon, tuwing tag-ulan, nagtitipon kami at gumagawa. Masaya. Habang nakikinig sa kwentong iyon, may gumagalaw sa loob ni Emery. Ang paggawa ng pagkain ng sama-sama ay hindi lamang para sa kahusayan o kaginhawaan, kundi isang oras kung saan nagkokonekta ang mga tao. Pagkatapos ng almusal, nag-alok si Carlo na maglakad-lakad sila sa bayan. Tumango si Emery at lumabas silang tatlo. Hindi nagtagal, nakasalubong nila ang isang kapitbahay. Isang babae na mukhang nasa 70s. Nang makita niya sina Carlo at Ana, natural siyang huminto at yumukod nang bahagya nagbigay galang. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Si Carlo at Ana ay nagbigay galang din. Nang mapansin ng babae si Emery, ngumiti siya ng may pagmamahal. Kapatid ka ba ni Ana? Maligayang pagdating. Sa mainit na salitang iyon, si Emery ay nagulat, ngunit sumagot ng, "Salamat po." Tumango ang babae ng may kasiyahan at naglakad ulit. "Magkakilala kayong lahat?" Tanong ni Emery. Tumawa si Ana at sumagot, "Halos lahat. Kung magkita, magbatian. Normal lang yun dito. Ang Iceland ay maliit na bansa din at marami silang kakilala. Ngunit ang naramdaman niya rito ay isang koneksyon na bahagyang naiiba. Hindi ito koneksyon ng pamilya o kaibigan, kundi ang simpleng katotohanan na naninirahan sila sa parehong lugar at ang mga tao ay nagmamalasakit sa isa't isa. Ganoong uri ng atmosfera ang bumabalot sa buong bayan. Habang naglalakad sa public market, nakita niya ang isang matandang babae na may dalang mabibigat na bilihin. Agad na tumakbo ang isang lalaki na mukhang may-ari ng tindahan at nagsabi, "Ako na po ang magdadala, inay." "Salamat," sabi ng babae. At ibinigay ang bilihin. Habang pinapanood ang tagpong iyon, naalaala ni Emery ang nangyari sa airport. Kung may nahihirapan, may natural na tutulong. Baka hindi ito isang espesyal na bagay sa bansang ito. Nang maghapon na, sinabi ni Ana, "Pumunta tayo para kumuha ng gulay." Nagmaneho sila ng ilang minuto at nakita nila ang malawak na taniman sa isang sulok. May maliit na bahay at sa harap ng pintuan, maayos na nakahanay ang mga kagamitan sa pagsasaka. "Tao po," tawag ni Ana. Isang matandang babae ang lumabas sa bahay. Mukhang nasa 80s. Medyo nakayuko ang likod, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. "Ana, dinala mo ang kapatid mo?" Nang magbigay galang si Emery, ngumiti ng may kagalakan ng matanda. "Sandali lang," sabi niya at pumunta sa likod ng bahay. Nang bumalik ang matanda, may dala siyang malaking sako. Nang sumilip si Emery sa loob, puno ito ng labanos, pechay, karot at sibuyas. "Ang dami po, hindi ko po matatanggap lahat," sabi ni Emery nang nagmamadali. Umiling ang matanda. "Ayos lang. Ang mga ani sa bukid ay dapat ibahagi sa lahat." At tahimik niyang idinagdag, "Hindi kailangan ng pera. Sa susunod, may ibibigay ka rin sa akin. Ganyan ang pamumuhay naming lahat." Sa salitang iyon, napahinga ng malalim si Emery. Exchange na walang pera. Hindi ito barter, kundi isang mas malambot na koneksyon. Ang natanggap niya ngayon ay pwedeng ibalik sa ibang anyo sa ibang araw. Hindi kailangan magmadali at hindi kailangan ng parehong halaga. Tanging ang pagtitiwala na tutulungan nila ang isa't isa. Kapag may problema, yun ang naramdaman niya sa salita. Ano ang tunay na kayamanan?
Ang tanong na iyon ay umusbong sa ulo ni Emiri. Ang mga numero ba sa bank account? Ang pagkabago ng kotse? O ang temperatura ng koneksyon sa pagitan ng mga tao? Habang pabalik sa bahay, nakatitig si Emiri sa labas ng bintana. Ang bawat bahay na nadaraanan ay inalagaan ng mabuti. May mga tanim na bulaklak sa hardin at ang harap ng pintuan ay nalilinis. Walang basura sa kalsada at maayos na sinusunod ang traffic light. Ganyan po ba lahat ng tao sa bayang ito? Tanong ni Emiri. Nag-isip ng kaunti si Carlo bago sumagot. Wala po kaming ginagawang espesyal. Inaakala lang ng lahat na normal na pangalagaan ang kanilang paligid. Ang salitang normal ay tumarak sa dibdib ni Emiri. Normal ibig sabihin, walang nagpipilit at walang nag-aabang ng kapalit. Ito ay likas na gawin. Pagdating sa bahay, sinimula ni Ana ang paghahanda ng hapunan gamit ang gulay na natanggap nila. Sinubukan ni Emiri na tumulong, ngunit sinabihan siyang maghugas muna ng kamay. Nang pihitin niya ang gripo, malakas na umagos ang malinaw na tubig. Ang gripo? Pwedeng inumin? Tanong ni Emiri. Tumango si Ana ng natural. Oo naman. Ang tubig sa Pilipinas, lalo na sa probinsiya, ay isa sa pinakamalinis sa mundo. Nang salina niya ang baso ng tubig at ininom, namangha siya sa linis nito. Walang lasa, walang amoy. Tanging ang kadalisayan ng malamig na tubig ang dumaloy sa kanyang lalamunan. Ang Iceland ay isang bansang may malinis na tubig. Ngunit gaano karaming bansa ang may gripo na naglalabas ng ligtas na tubig nang ganoon lang kadali. Habang naghahanda ng hapunan, pinanood ni Emiri ang pagkilos ni Carlo. Madali niyang hinihiwa ang gulay, nagpapakulo sa kaldero at nagdaragdag ng panimpla. Ang kanyang hitsura ay hindi katulad ng tumutulong sa pagluluto, kundi naghahati ng trabaho. Madalas po ba kayong magluto, Carlo? Tanong ni Emiri. Nagpakita si Carlo ng nagtatakang mukha. Opo, dalawa lang kami. Kaya normal lang na ang sinumang makakagawa ay siyang gumagawa. Sa sagot na iyon, walang anumang hiya. Parang sinasabi niyang, bakit mo tinatanong iyan? Ang Iceland ay isang bansa na may pag-unlad sa gender equality. Ngunit kahit ganoon, may bahagi pa rin na nananatili ang ideya na ang pagluluto at gawaing bahay ay tungkulin ng babae. Dito, baka wala na silang awareness sa ganitong role sharing. Ang hapunan na inihanda ay simpleng ngunit mainit. Ginataang gulay, kanin, sinigang at isda. Ang lahat ay nagbigay buhay sa lasa ng mga sangkap. Hindi magarbo, ngunit naramdaman ang pagkaingat sa pagluluto. Habang gumagalaw ang kutsara, pinagmasdan ni Emiri ang mukha ng kanyang ate. Si Ana ay may mahinahong ngiti at paminsan-minsan nakikipag-usap kay Carlo. May liwanag ng kaligayahan sa kanyang mukha. Naramdaman ni Emiri na hindi ito pagganap. Ang ekspresyon ng taong tunay na masaya ay hindi maitatago. Pagkatapos kumain, sinabi ni Carlo, "Magkape tayo," at nagdala siya ng kettle. Nagulat si Emiri dahil nagsimula siyang magtimpla ng kapeng barako. O siya ako mas gusto sa tradisyonal na paraan. Gumamit siya ng filtrate at maingat na nagtimpla. Ang galaw niya ay walang aksaya at bawat galaw ay may kahulugan. Nang matapos, inabot niya ang tasa kay Emiri. "Huwag mo nang isipin ang etiquette. Inumin mo lang." "O Masko," sinunod ni Emiri ang kanyang sinabi. At nang sumipsip, kumalat ang kaunting pait ngunit malalim na lasa. Kakaiba. Naging payapa ang kanyang puso. "Nagtitiyaga po kayong magtimpla?" Ngumiti si Carlo nang may bahagyang hiya. "Parang hobby. Maganda para ayusin ang puso." Habang nakikinig sa salitang iyon, nag-isip si Emiri. Hindi lang hinahabol ang kahusayan at kaginhawaan, kundi may kayamanan na makukuha sa pagtitiyaga. Baka ganoong klase ng value ang nakaugat sa bansang ito. Nang gabing iyon, muli siyang nakahiga sa kama at binalikan niya ang buong araw. Ang yaman ng almusal, ang pagbati ng kapitbahay, ang salita ng matandang magsasaka, ang pagluluto ni Carlo, at ang seremonya ng kape. Lahat ay maliliit na pangyayari, ngunit ang bawat isa ay nagtipon sa puso ni Emiri at naramdaman niya na ang kanyang unang bias ay unti-unting natutunaw. Mahirap pa talaga ang Pilipinas? Ang probinsiya ba ay isang mahirap at hindi maginhawang lugar? Hindi pa niya nakikita ang sagot sa tanong na iyon. Ngunit malinaw na nagsimula niyang makita na iba ito sa inakala niya. At sa umaga ng ikatlong araw, maagang nagising si Emiri. Mula sa labas ng bintana, narinig niya ang regular na tunog. Kalang, kalang, tunog ng pagwawalis. Nang buksan niya ang kurtina,
nakita niya ang isang lalaki sa harap ng bahay ng kapitbahay na nagwawalis sa kalsada. Gumagamit ng walis tingting at maingat na kinokolekta ang mga tuyong dahon. Hindi lamang sa harap ng kanyang bahay ang nililinis niya. Sa harap ng katabing bahay at sa katabi pa, tahimik siyang nagwawalis. Walang nagutos. Bilang isang habit sa umaga, nililinis lang niya ang kanyang paligid. Habang pinapanood ang tagpong iyon, naramdaman ni Emiri na umiinit ang kanyang dibdib. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Ana, "May event sa barangay hall ngayon. Magtitipon ng mga tao at magluluto ng sama-sama. Pwede ba akong sumama?" Tanong ni Emiri. Tumango si Ana ng may kagalakan. "Oo naman. Gusto nilang makita ka." Ang barangay hall ay mga 11 minuto lang ang lakad. Ito ay isang lumang gusali, ngunit malinaw na inalagaan ng mabuti. Pagpasok niya sa entrance, mayroon ng mga 10 tao na nagtitipon. Mga matatandang babae, mga batang ina, at ilang lalaki. Nang makita nila si Emiri, sinalubong siya ng mga ngiti. "Kapatid ka ni Ana, hindi ba? Salamat sa pagdating mo." Isang babae ang lumapit at nagsabi niyon. Sa boses niya, mainit na hindi mo iisipin na ito ang una nilang pagkikita. Narinig niya na ang lulutuin nila ay local cuisine, lutuing Pilipino. Nagdala ang lahat ng sangkap at nagpakulo sila sa malalaking kaldero. Tumulong din si Emiri sa paghihiwa ng gulay. Baguhan siya, ngunit ang matandang babae sa tabi niya ay nagturo ng may pagmamahal. "Ay magaling, ang ganda ng hawak mo sa kutsilyo. Mabilis kang natuto." Sa salitang iyon ng paghihikayat, natuwa si Emiri. Hindi kailangan maging perpekto. Basta nagsumikap, tatanggapin ka. Ganoong uri ng atmosfera ang bumabalot sa lugar na iyon. Habang nagluluto, nag-uusap ang mga tao tungkol sa iba't ibang bagay. Ang kalagayan ng bukid, ang kwento ng apo, ang panahon sa susunod na linggo. Ang simpleng pag-uusap ay nagpatuloy kasabay ng tawanan. Sa gitna nito, napansin ni Emiri ang isang bagay. May interaksyon dito na lampas sa henerasyon. Ang babaeng nasa 70s at ang inang nasa 30s ay nag-uusap ng pantay. Ang mga kabataan ay humihingi ng opinyon sa mga matatanda at ang mga matatanda ay nakikinig sa mga kwento ng kabataan. Walang hierarchy, kundi isang saloobin ng paggalang sa isa't isa. Di nagtagal, natapos ang pagkain at nagtipon silang lahat sa hapagkainan. Ang singaw ay umaangat mula sa malaking kaldero at kumalat ang masarap na amoy sa buong silid. "Kain na po." Sabay-sabay silang nagsalita. Alam ni Emiri ang kahulugan ng salitang iyon. Ang pagpapasalamat sa pagkain, sa buhay na tinatanggap nila. Nang kumain siya, kumalat ang tamis ng gulay at ang sarap ng sabaw sa kanyang bibig. Simple ang panimpla, ngunit may malalim na kasiyahan. Masarap. Nang sabihin iyon ni Emiri, masayang ngumiti ang mga tao sa paligid. "Gulay na hiniwa mo yan, kaya mas masarap." Sa salitang iyon, lumambot ang mga mata ni Emiri. Alam niyang hindi lang iyon social formality. Talagang natutuwa sila sa kanyang tulong. Ang katotohanan iyon ay nagpainit sa kanyang dibdib. Pagkatapos kumain, nagsimula silang maglinis ng sama-sama. May naguhugas, may nagpupunas, may nag-aayos. Walang naguutos, ngunit natural na nahati ang mga tungkulin. At sa ilang sandali, ang kusina ay bumalik sa orihinal nitong kalinisan. Sa daan pa uwi, nagtanong si Emiri kay Ana. "Ang babait ng mga tao, hindi ba?" Tumango si Ana at sumagot. "Nagulat din ako noong una. Pero ito ang normal. Kapag may problema, nagtutulungan. Kapag masaya, nagtatawanan. Iyan ang normal sa bayang ito." Habang nakikinig sa salitang iyon, nag-isip si Emiri. Ang Iceland ay isang bansa rin na may matibay na bigkis ng pamilya. Ngunit ang naramdaman niya rito ay koneksyon na lampas pa sa pamilya. Kahit hindi sila magkadugo, basta't naninirahan sa parehong bayan, pinahahalagahan nila ang isa't isa. Ganoong kultura ang mayroon dito. Kinabukasan, sinabi ni Carlo, "Mukhang uulan, kaya titingnan ko na ang mga kagamitan." Hindi pa nagsisimula ang matinding tag-ulan, ngunit naghahanda na sila ng maaga. Nang buksan niya ang bodega, nakita niya ang maayos na nakahanay ng mga kagamitan. Walis tingting, mga gamit sa pag-aayos. Lahat ay maingat na inalagaan at handang gamitin. Kapag umulan, maaga kaming mag-aayos. Paliwanag ni Carlo, hindi lang sa harap ng bahay namin, kundi pati na rin sa kalsada ng kapitbahay.
lalo na sa harap ng bahay ng mga matatanda. Nagtutulungan kaming linisin. Habang nakikinig sa kwentong iyon, naalaala ni Emery ang tagpong nakita niya sa umaga. Siguro, ganoon din ang ginagawa ng lalaking iyon para sa kapitbahay. Hindi ba mahirap? Tanong ni Emery. Nag-isip ng kaunti si Carlo bago sumagot. Mahirap po, pero pinili naming mamuhay kasama ng ulan at araw. Kaya ang bayan at ang mga tao ay nagiging matibay. Sa salitang iyon, walang pagsuko, kundi pride. Hindi iniiwasan ng kahirapan, kundi tinatanggap ito at namumuhay kasama nito. Ganoong determinasyon ang naramdaman niya. Nang maghapon, habang naglalakad sa plaza, nakita niya ang isang maliit na bookstore, lumang gusali, at ang signboard ay kupas na. Ngunit ang harap ng tindahan ay malinis at ang salamin ng pintuan ay pinakintab. Pagpasok niya, ang mga bookshelf ay umaabot sa kisame. Hindi lamang mga bagong libro, kundi marami ring lumang libro. Isang matanda na mukhang may-ari ang nagbabasa sa counter. Tuloy po, sabi ng matanda, inangat ang mukha at ngumiti ng mahinahon. Kahit nakita niya si Emery na isang dayuhan, hindi siya nagulat. Tingnan mo lang ng dahan-dahan. Sinunod ni Emery ang salitang iyon at naglakad sa loob ng tindahan. Ang mga libro ay maingat na inayos at walang alikabok. Kahit luma na, alam mong inaalagaan ng mabuti. Kinuha niya ang isang photo book. Mga larawan ng La Union at ng Pilipinas sa iba't ibang panahon. Nang buklatin niya ang pahina, nakita niya ang bayan na binalutan ng ulan, ang mga bulaklak na namumukadkad, ang mayabong na palayan at ang mga bundok na nagbago ang kulay. Ang bawat larawan ay maganda at naramdaman niya ang pagmamahal sa lugar na ito. Maganda yung librong yan, sabi ng matanda. Gawa yan ng lokal na photographer, sabi niya. Gusto niyang malaman ng maraming tao ang ganda ng bayang ito. Yakap-yakap ni Emery ang photobook. Bibilihin ko po, tumango ang matanda nang may kagalakan at maingat na binalot ito. Ang kanyang mga kamay ay parang humahawak ng isang mahalagang kayamanan. Nang lumabas siya ng tindahan, sabi ng matanda, "Bumalik ka ulit. Sa susunod, ipapakilala ko pa sa iyo ang mas magagandang libro." Sa salitang iyon, sumagot si Emery. Opo, sigurado po. Hindi iyon salita para sa negosyo, kundi ang katapatan ng taong talagang nagmamahal sa libro at nagpapahalaga sa customer. Pagbalik niya sa bahay, may kapitbahay na dumating. Ang matandang babae na nakita niya sa bukid. May dala ulit siyang sako ng gulay. Maraming petsay ngayon, kaya dinala ko. Nang tanggapin ni Ana ang sako ng gulay, sinabi niya, "Magkape muna kayo." Tumango ang matanda at pumasok sa bahay. Sa sala, habang nagkakape, nagkuwento ang matanda ng iba't ibang bagay. Ang pagkapanganak at paglaki sa bayang ito, ang pangarap na pumunta sa Maynila noong bata pa, ngunit sa huli, bumalik sa lupang ito. "Bakit po kayo bumalik?" tanong ni Emery. Ang matanda ay tumingin sa malayo. Ang siyudad ay maginhawa, pero malayo ang distansya ng mga tao. Hindi mo alam kung sino ang kapitbahay mo. Hindi ko gusto ang ganoong buhay, at tahimik niyang idinagdag. Dito, magkakilala ang lahat. Kapag may problema, tutulungan ka nila. Normal lang iyon dito. Ganasina. Habang nakikinig sa salitang iyon, naramdaman ni Emery na may pumasok sa kanyang puso. Ano ang kayamanan? Ang sagot sa tanong na iyon ay dahan-dahang nabubuo. Kahit napapalibutan ka ng pera at material, kung hindi ka masaya, hindi iyon tunay na kayamanan. Sa kabaligtaran, kahit simple ang pamumuhay, kung mayroon kang mainit na koneksyon sa mga tao, ang puso mo ay magiging masaya. Pagkaalis ng matanda, binuksan ni Emery ang photobook na binili niya. Sa pahina ng mga tanawin ng ulan, huminto ang kanyang kamay. Isang mundo ng kulay. Ngunit sa loob nito, nakita niya ang maliliit na anino, ang taong nag-aayos ng kalsada, ang mga batang naglalaro, ang taong naglalakad kasama ang aso. Sa gitna ng mahirap na kapaligiran, ang mga tao ay namumuhay. At sa buhay na iyon, mayroong tiyak na init. Ganoon ang sinasabi ng larawan. Sa hapunan, nag-alok si Carlo. "Gusto mo bang maglakad-lakad bukas? May magandang taniman ng bigas daw na 1 oras lang ang biyahe. Tapos na ang pag-aani, pero maganda pa rin ang tanawin." Tumango si Emery. Gusto pa niyang makita ang lugar na ito. Kinabukasan, sumakay silang tatlo sa kotse. Nang lumabas sila sa bayan,
Nagbago ang tanawin. Mga rice field, mga bundok sa malayo. Ang hangin ay malinis at nang huminga siya ng malalim, napuno ng sariwang hangin ang kanyang baga. Di nagtagal, pumasok sila sa mountain road at umakyat sa kurbadang daan. Sa labas ng bintana, kumalat ang rice terraces. Ang mga rice terraces? Sabi ni Carlo. Ipinarking nila ang kotse at naglakad patungo sa viewing deck. At sa tanawin na kumalat sa harap niya, napahinga ng malalim si Emery. Sa gilid ng bundok, hindi mabilang na mga rice terraces ang nakahanay. Ngayon, pagkatapos ng pag-aani, ang mga rice field ay kulay brown, ngunit ang geometrical beauty nito ay hindi nagbago. Parang isang sining na inukit sa lupa. Ang ganda? Ang boses ni Emery ay nanginginig. Lahat ba yan? Gawa ng tao? Tumango si Carlo. Tanawin na binuo ng aming mga ninuno sa loob ng daan-daang taon. Sa bawat rice field, nakaukit ang pawis at pagsisikap ng mga tao. Habang nakikinig sa salitang iyon, nakatitig si Emery sa rice terraces. Kung iisipin ang kahusayan, mas maganda kung gumawa ng rice field sa kapatagan. Ngunit ang mga tao ay nagtanim at nag-alaga ng bigas sa gilid ng bundok na ito. Hindi lang iyon pagsasaka, kundi isang pagpili na mamuhay kasama ang lupa. Humaplos ang hangin at ginulo ang buhok ni Emery. Malamig ang hangin, ngunit may lambot. Pinoprotektahan ninyo ang tanawin na ito. Bulong ni Emery. Tumayo si Ana sa tabi niya. Oo, ibinigay sa amin ng aming mga ninuno at ipapasa namin sa susunod na henerasyon. Iyan ang misyon ng mga tao sa bansang ito. May, akaramada, ang bigat ng salitang iyon ay tinanggap ni Emery sa kanyang puso. Hindi ang kita sa kasalukuyan, kundi ang responsibilidad sa hinaharap. Hindi lang ang kaligayahan para sa sarili, kundi ang pagsisikap para sa mga susunod. Ganoong uri ng value ang nakaugat sa bansang ito. Sa daan pabalik mula sa viewing deck, nakakita sila ng isang maliit na kapilya o parish. Lumang istruktura na yari sa kahoy at ang pulang cross o simbahan ay kapansin-pansin. Dumaan tayo sandali, inimbitahan ni Carlo at lumakad silang tatlo sa pathway. Ang mga bato ay may lumot, ngunit malinis. Iyon ang patunay na may nagpapahalaga rito. Sa harap ng kapilya, nagdasal sina Carlo at Ana. Ginaya ni Emery at tahimik na nagdasal. Wala siyang ipinanalangin, ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya na kumakalma ang kanyang puso. Hindi lang ito lugar para manalangin, paliwanag ni Carlo. Lugar din ito kung saan nagtitipon ng mga tao. Sa panahon ng fiesta, nagtitipon ang lahat dito at nagsasaya. Sa ganoong paraan, pinatitibay namin ang koneksyon. Habang nakikinig sa kwentong iyon, nag-isip si Emery. Para sa mga tao sa bansang ito, ang pananampalataya ay hindi ipinipilit, kundi bahagi ng buhay. Sa kotse pabalik sa bahay, nakatitig si Emery sa labas ng bintana. Bawat tanawin na nadaraanan ay iba na sa paningin niya. Ang bias na mayroon siya noong una na mahirap ang Pilipinas at ang probinsiya ay hindi maginhawa malinaw na alam niya ngayon na mali iyon. May material na kayamanan dito. Malaking bahay, bagong kotse, malinis na kapaligiran. Ngunit higit pa roon, mayaman ang puso ng mga tao, ang pakiramdam ng pagmamalasakit sa isa't isa, ang kabaitan na natural na tumutulong kapag may problema, ang responsibilidad na pangalagaan ng minana sa mga ninuno at ipasa sa susunod na henerasyon. Lahat ng iyon ay nakaugat sa lupaing ito at naramdaman iyon ng kanyang ate Ana. Kaya pinili niya ang lugar na ito. Nagdesisyon siyang mamuhay sa bayang ito kasama si Carlo. Pagdating sa bahay, gabi na. Ang kulay orange na liwanag ay dahan-dahang bumabalot sa buong bayan. Sa liwanag na iyon, tahimik na umiiyak si Emery. Hindi iyon luha ng kalungkutan, luha iyon ng pasasalamat dahil naintindihan niya. Ang desisyon ng kanyang ate ay tama. Ang bayang ito ay talagang kahanga-hanga. Ang kagalakan na nakita niya sa sarili niyang mata ay umapaw sa anyo ng luha. Sa umaga ng huling 2 araw ng kanyang pananatili, gusto ni Emery na maglakad ng mag-isa sa bayan. Sinabi niya kina Ana at Carlo, "Maglalakad lang po ako," at nagsuot ng coat at lumabas. Ang hangin sa umaga ay malamig at tila tumutusok sa kanyang pisngi. Ngunit ang lamig ay naramdaman niyang komportable. Kung ikukumpara sa taglamig ng Iceland, ang lamig na ito ay maamo. Habang naglalakad sa plaza, nakita niya ang mga may-ari ng tindahan na naghahanda para magbukas. Nagbubukas ng shutter, nagwawalis sa harap,
at naglalabas ng signboard. Bawat galaw ay maingat at tapat. Nang dumaan siya sa harap ng isang bakery, ang amoy ng bagong lutong tinapay ay umalingaw-ngaw. Napahinto siya. Pagpasok niya sa tindahan, isang masiglang boses ang bumati sa kanya. "Tuloy po!" Hindi siya makapagdesisyon kung ano ang bibilhin. Nang sabihin niyo ni Emery, maingat na ipinaliwanag ng batang babae na sales clerk ang mga sangkap at paraan ng pagluto ng bawat tinapay. Hindi para lang magbenta, kundi para maghatid ng magandang produkto. Ang pakiramdam na iyon ay naramdaman niya sa bawat salita. Nang tanggapin niya ang paper bag, sabi ng sales clerk, "Magandang araw po." Baka isang simpleng pagbati lang iyon. Ngunit ang salitang iyon ay tila may taos-pusong hangarin. Umupo siya sa bench sa parke at kinain ng pandesal na bagong bili. Crispy sa labas at malambot sa loob. Ang pagkaingat sa pagluto ay naramdaman sa lasa. Habang nakaupo sa bench, dumaan ang isang matanda na naglalakad kasama ang kanyang aso. Nang makita ng aso si Emery, kinuha nito ang buntot at lumapit. "Pasensya na po, masyadong friendly ang aso ko," sabi ng matanda. Ngunit umiling si Emery. Hinaplos niya ang ulo ng aso at masaya itong pumikit. "Naglalakbay po kayo?" tanong ng matanda. Tumango si Emery at ikinuwento na ang kanyang ate ay naninirahan sa bayang ito. "Ganoon po ba? Magandang bayan, hindi ba?" Ngumiti ang matanda ng may pride. "Dito ako pinanganak, dito lumaki at dito ako tatanda. Nalaman ko lang noong tumanda na ako na iyon ang kaligayahan." Habang nakikinig sa salitang iyon, nag-isip si Emery. Baka ang kaligayahan ay wala sa malayo. Ang pagpapahalaga sa lugar kung nasaan ka, ang pagkonekta sa mga tao sa paligid at ang pagdamdam sa maliliit na kagalakan araw-araw iyon ang tunay na kaligayahan. Sa daan pabalik sa bahay, nagsimulang umulan. Nang magsimula siyang maglakad, isang babae na may payong ang bumati sa kanya. "Mabasa ka, sumabay ka sa akin?" Hindi niya kilala ang babae. Ngunit natural na tinanggap ni Emery ang alok. Magkasama silang naglakad sa ilalim ng iisang payong. Nang dumating sila sa harap ng bahay, aalis na sana ang babae. "Mag-iingat ka ha, hindi ko po ba ibabalik ang payong?" Nagbalik tanaw ang babae at ngumiti. "Hindi na kailangan. Sa susunod, kung may nahihirapan, ipahiram mo sa kanya. Ganyan kumakalat ang kabaitan." Sa salitang iyon, tumango ng malalim si Emery. Ang kabaitan na walang hinihinging kapalit. Isang mainit na chain reaction ang dumadaloy sa bayang ito na ang taong tumanggap ay magpapasa sa iba. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ni Ana at Carlo nang may pag-aalala. Habang umiinom ng mainit na kape, ikinuwento ni Emery ang mga pangyayari noong araw na iyon. Lahat ay maliliit na pangyayari, ngunit ang bawat isa ay nagpainit sa kanyang puso. Nang gabing iyon, tinawagan ni Emery ang kanyang ina. "Inay, huwag po kayong mag-alala. Masayang masaya po si ate." At sinimulan niyang ikuwento ang lahat ng nakita at naramdaman niya sa loob ng ilang araw. Ang malawak at malinis na bahay. Ang maingat na inihandang almusal. Ang mga kapitbahay na nagtutulungan. Ang magandang rice terraces. At ang mababait na tao. Talaga bang masaya si Ana? Ang boses ng kanyang ina ay may pag-aalala pa rin. Sumagot si Emery ng may lakas. "Opo. Tingnan ninyo ang mukha ni ate. Malalaman ninyo ang mukha ng taong tunay na masaya." Sa umaga ng kanyang pag-uwi, malamig na hangin ang umihip sa terminal ng bus. Naghatid sa kanya sina Carlo at Ana. "Mag-ingat po kayo," sabi ni Carlo, yumukod ng malalim. "Sa susunod, isama ninyo ang mga magulang ninyo. Siguradong tatanggapin namin sila ng buong puso." Sa katapatan na iyon, may luha sa mata ni Emery. "Opo, sigurado. Gusto kong ipakita sa kanila ang buhay sa bayang ito." Dumating ang van. Oras na para umalis. Nang makasakay siya at umupo, kumakaway sina Carlo at Ana sa labas ng bintana. Kumaway din si Emery habang umiiyak. Di nagtagal, umandar ang van. Ang terminal ay lumayo at ang anyo ng kanyang ate ay lumiit. Kinuha ni Emery ang papel mula sa kanyang bag. Naisip niyang sumulat ng liham para sa kanyang ina. "Inay, nakita ko po sa sarili kong mata. Ang Pilipinas ay hindi ang inakala naming lugar. Mayroon po talagang material na kayamanan doon. Pero higit pa roon, may mainit na koneksyon ng mga tao." Nagsimula siyang sumulat. "Masayang masaya po si ate. Si Carlo ay mabait at tapat na tao. Ang mga tao sa bayan ay mainit din ang pagtanggap sa amin." Sa labas ng bintana,
Nakita niya ang mga bundok. Inay, ano po ba ang kayamanan? Pera ba? Malaking bahay ba? O ang pagkakaroon ng mga taong tutulong sa iyo kapag may problema? Ang pagkakaroon ng mga taong pwede mong batiin ng nakangiti? Hindi ba't ang init iyon ng araw-araw na pamumuhay? Nang isara niya ang liham, tiningnan ni Emery ang labas ng bintana. Ang bawat tanawin na dumadaloy ay minamahal niya. Pagbalik niya sa Iceland, ikukuwento niya sa kanyang mga magulang na ang Pilipinas ay hindi mahirap na bansa, na ang probinsiya ay lugar kung saan nananatili ang human warmth at na ang desisyon ng kanyang ate ay hindi isang pagkakamali. Makalipas ang ilang linggo, sa bahay nila sa Iceland, si Emery ay kaharap ang kanyang mga magulang. Sa ibabaw ng mesa, nakalagay ang photobook na binili niya sa La Union. Tay, inay, ikukuwento ko po ang Pilipinas na nakita ko at sinimulan niyang ikuwento ang mga araw na iyon. Tahimik na nakikinig ang kanyang mga magulang, ngunit di nagtagal, may luha sa mata ng kanyang ina. Talagang masaya si Ana, hindi ba? Ang boses ng kanyang ina ay nanginginig. Tumango si Emery ng may lakas. Masaya po, kaya gusto ko kayong pumunta para patunayan ninyo. Tumango din ang kanyang ama. Sige, pagdating ng Tagsibol pupunta tayo. Nang marinig ang salitang iyon, ngumiti si Emery ng taos puso. Isang araw ng taglamig, nakita ni Emery ang isang kasamahan sa trabaho na may dalang mabibigat na gamit. Dati, baka hindi niya pinansin. Ngunit ngayon, wala siyang pag-aalinlangan na lumapit. Tulong po ako? Nagulat ang kanyang kasamahan, ngunit agad nang ngumiti. Habang magkasama silang nagdadala ng gamit, uminit ang puso ni Emery. Ito ang sinabi ng babaeng nagpahiram ng payong. Ang kabaitan ay nagdudulot ng isa pang kabaitan. Ang pagmamahal ay kumakalat. Nang gabing iyon, nag-post si Emery sa social media. Kasama ng larawan na kinunan niya sa Pilipinas, nag-post siya ng maikling mensahe. Ano ang kayamanan? Nakita ko ang sagot sa maliit na bayan ng Pilipinas. Wala ito sa material, kundi sa koneksyon ng mga tao. Pag-post niya, agad na dumating ang mga comment. Magandang karanasan. Gusto kong pumunta. Iba't ibang reaksyon. May nagsasabing, masyado mo lang inidealize. Ngunit alam na Emery na ang nakita niya ay katotohanan. Ang init na iyon ay hindi staging o aksidente. Iyon ang kultura ng bansa at puso ng mga tao. Ano ang kayamanan? May malinaw na sagot si Emery. Hindi ito pera o material. Hindi rin ito kaginhawaan o kahusayan. Ang koneksyon ng mga tao, ang pagmamalasakit sa isa't isa, at ang pagdamdam sa maliliit na kagalakan araw-araw, iyon ang tunay na kayamanan. Para sa'yo, ano ang kayamanan? Material ba? O ang init ng koneksyon ng tao? Anong maliit na kaligayahan ang nararamdaman mo sa iyong pang-araw-araw na buhay? Ibahagi mo sa comment section. Salamat sa panonood hanggang sa huli. Magkita-kita tayo sa susunod na video.